So guys, pag-usapan natin tong pinost ni Attorney Mike Operario mga kababayan. Patungkol nga ito kina Senador Bongo, Senador Bato at kay VP Sara Duterte. At sabi niya dito, kaya pa bang kidnapin din ng gobyerno si Senator Bato de la Rosa, Senator Bongo at VP Sara at dadalhin daw sa ICC? So yun yung caption dito ni Attorney Mike Operario. So sabi pa dito, di nila pwedeng kidnapin sina Sara Duterte, Senator Bato at Senator Bongo at dalhin sa ICC. Ayan mga kababayan. So good news po ito ang kanyang pinaliwanag dito. So pakinggan nyo mga kababayan kung bakit hindi na kayang dalhin ng gobyerno papuntang ICC itong si Senator Bongo, Senator Go at si Vice President Sara Duterte. So pakinggan nyo mga kababayan ang magandang balita na ipinaalam ni Attorney Mike Operario. So pakinggan natin mga kababayan. Kamakailan lamang po ay naglabas ng panibagong regulasyon ng Supreme Court tungkol sa extradition. Maraming mga kababayan natin ang naghiling na gumawa tayo ng reaction video tungkol dito kasi gusto nilang malaman anong epekto nito sa mga pending cases ngayon ni President Digong at saka yung mga potential na isasampa daw na kaso laban kay Sara Duterte, kay Bato de la Rosa, kina Bongo at mga ilan pa mga opisyales ng pamahalaan. Yan pag-uusapan natin ngayong gabi. Ito po muli si Attorney Mike Operario. Well, ang nilabas po ng Korte Suprema na kautusan ay hindi na po iba doon sa ating mga diskusyon noon na ang pagkaka-extradite nila kay Digong sa Hague ay hindi tumutugma sa existing na extradition laws natin kahit na sa Rome Statute. Ang ginawa lamang po ng Korte Suprema ay vinalidate nila o ni-reiterate, inulit nila na ito ang tamang proseso. Actually, nasa batas na po ito sa 1951, doon po sa PD 1069, at even in the Rome Statute, nandun po yung proseso ng extradition. Pinili lang ng pamahalaan na ito na huwag sundin yun. At ngayon, sinasabi ng Korte Suprema, ay ito na talaga dapat ang sundin ninyo na regulasyon. Anong epekto nito doon sa mga potential na kaso na isasampa pa daw at mga warrant of arrest na i-release ng ICC laban kay Bato de la Rosa, kay Bongo at kay Sara Duterte? Well, with these recent pronouncements ng Supreme Court, malinaw na ngayon na hindi nila pwedeng ulitin ang ginawa nila kay Digong. Kaya, well, para sa ating mga kababayan, yung sinabi po natin noon, that extradition is primarily a judicial function. Ito po ay inulit lang ng Korte Suprema sa kasalukuyan na hindi po ito executive determination lamang. Kailangan dadaan ito sa husgado. Hindi pwedeng ang presidente, ang Department of Justice o ang kapulisan lamang magdidesisyon kung sinong ipadadala nila sa abroad upang ikulong doon. Ito po ay isang magandang development at itinataas ng Supreme Court ang soberenya ng ating bansa at sinasabing kailangan pa rin na malaman o idetermina ng hukuman ng Pilipinas na nagpa-function naman sa kasalukuyan bago po ilipat ang sino mang Pilipino o alisin siya sa kanyang sariling bayan. Nako mga kababayan, iyak dito ang mga dilawan, pinklawan, lalo na si Dilima. Sino pa ba? Si Trillanes, si Risa Ontiveros, si Kiko Pangilinan, Bam Aquino, sino pa? At marami pang iba na mga congressman na tinatawag ng karamihan na di umano ay mga NPA mga kababayan. Iiyak sila dito sa inilabas ng Korte Suprema mga kababayan na hindi basta-basta pwedeng nadadalhin na lang itong sila Senator Bongo, Senator Bato at itong si VP Sara Duterte. Nako, iiyak sila dito mga kababayan. So, salamat kay Attorney Mike Operario dahil ipinaalam niya sa atin na may ganito palang ipinahayag ang Korte Suprema mga kababayan na hindi na basta-basta na magdidesisyon, lalo na si PBBM mga kababayan,
dahil kailangan daw muna husgahan dito sa sarili nating bayan, mga kababayan. Nako, iiyak sila dito. At ano po ang epekto nito doon sa kaso ni Rodrigo Duterte ngayon na nasa Hague? Well, kahit na po naglabasan ng ganitong regulasyon ang Korte Suprema, hindi pa rin po basta pwedeng ibalik si Rodrigo Duterte dito sa Pilipinas on the basis of the Supreme Court recent pronouncements or order. Kasi nag-acquire na po ng jurisdiction ang ICC kay Digong by bringing him there at kailangan nilang tapusin yung proceedings. However, itong regulations na ito nilabas ng Korte Suprema ay magkakaroon ng epekto doon sa mga kasong isinampa sa responsable sa pagkakadala kay Rodrigo Duterte sa Hague. Dito kasi ini-establish na ang kamalian ng kanilang ginawa, which can lead the basis for criminal and administrative actions against them. Yung iba nagsasabi parang masyado yata nakikialam ang Korte Suprema sa gawain ng presidente. No? Hindi po. Hindi ito ang unang pagkakataon na ang Supreme Court ay nag-interfere o nag-intervene at gumawa ng mga regulasyon upang protektahan ang karapatan ng mga mamamayan. Kahit na po nung panahon ni Rodrigo Duterte, nung kasagsagan ng tukhang, naglabas din po ng hiwalay na regulasyon ang Korte Suprema upang maibsan, mabawasan o mapadali yung kaso ng mga detainees noon na involved sa droga. Ito po yung ginawa nila, yung regulation on plea bargaining. Bagamat may opposition dito ang Department of Justice at hindi pumapayag lagi ang DOJ sa plea bargaining, naisulong pa rin po ito at umandar at maraming mga detainees noon ang napalaya ng dahil po dito sa plea bargaining. Kami po bilang mga abogado, nung dumalao na yung tukhang, hindi naman po talaga kami 100% na bulag na susunod lang dito. Alam namin na mayroong mga kamalian, lalo na ang kapulisan sa implementasyon na to. Kaya patuloy kami na nakikibaka sa kanila. Lumaban kami sa mga pulis. Hindi dahil sa naniniwala kaming hindi drug addict yung mga tao, kundi na hinuhuli nila, kundi naniniwala kami na may mga fundamental na karapatan pa rin na dapat na protektahan. Pero in general, I still believe that the war on drugs is a successful campaign. This is what is happening in Brazil right now at nauulit sa kasalukuyan. At pag-uusapan po natin yan in a separate video. But as of today, ang sinasabi natin, because of the rules on extradition treaty, nilinaw na ng Korte Suprema na kailangan talagang dumaan sa husgado ang sino man ahensya ng pamahalaan na nais dalhin ang isang Pilipino sa ibang bansa. Although the DOJ would still have to file a petition for extradition at sila pa rin ang mangunguna dito, ang Korte pa rin ang magdedetermina kung sino nga o paano nga ba ililipat o papayagan ba na ilipat ang mga Pilipino papunta sa ibang bansa. Marami po pong features ang regulasyon na ito at ito po ay advantageous naman po para doon sa mga Pilipino as it should be at dapat ganoon naman talaga. Sapagkat ang batas ng Pilipinas, dapat ang pinoprotektahan ito ay ang mga Pilipino at hindi ang mga banyaga. At then po sa regulasyon na ito na sinet ng Supreme Court, ang malinaw dito, hindi nila basta-basta pwedeng dalhin si Sara Duterte sa Hague o si Bato de la Rosa o si Bongo o sino pa mang gusto nilang isama na muli dito sa kaso na ito, which is a welcome development para po doon sa mga taga-suporta ng mga senador na ito na binanggit ko at lalo na po kay Sara Duterte. Kaya tayo pong lahat, ang kailangan lang natin gawin, huwag tayong basta mawawala ng pag-asa. There is always hope. There is always a fight in us na pwede pa nating ilabas. Kailangan lang po natin patuloy tayong makilahok, patuloy tayong mag-participate, patuloy tayong mag-aral. Sapagkat mahirap makialam, taong walang alam. God bless you, God bless us all. Mabuhay ang Republika ng Pilipinas at iiwanan po namin kayo dito sa magandang lugar ng Paway, Ilocos Norte. God bless us all. So ayun mga kababayan, good news. So salamat kay Senador kay Attorney Mike Operario dahil hindi na pala basta-basta na gano'n na lang, no, nakikidnapin na lang na basta-basta katulad kay former President Duterte, mga kababayan. So naglabas na pala yung ng regulation itong Supreme Court na kailangan muna talagang linisin at litisin at patunayan yung kanilang mga paratang dito kay kila Senador Bongo, Senator Bato de la Rosa,
at kay dito kay VP Sara Duterte. At kung kanino-kanino man na mga matataas yung posisyon, no, na talagang pinagbibintangan, mga kababayan. So good news po 'yon dahil mayroon ng regulation na nilabas itong Supreme Court. So kayo, mga kababayan, anong masasabi nyo dito sa inyong nalaman na mayroon palang ganitong nilabas na yung Korte Suprema? So good news ito kasi 'di ba? Katulad na lang nung nangyari kay PRRT na talagang nakakapanlumo na bigla na lang hinarang, no? Na wala man lang papel. Sa cellphone lang pinakita, mga kababayan. Kaya nakakadismaya yung pangyayaring yon. Biruin mo, isang presidente na ibinuwis, no? At inano ang kanyang sarili sa sariling bayan. Talagang inilian niya yung kanyang sarili sa ating bawat isang Pilipino na pangalagaan at ayusin yung korupsyon dito sa bansang Pilipinas. At talagang hindi niya man ganun natapos yung korupsyon, mga kababayan, at least nabawasan. Tapos ito ring yung nangyayari sa droga, talagang nabawasan din, mga kababayan. Hindi man fully na talagang naubos, pero at least talagang gumanda ang sistema ng Pilipinas nung panahon ni former President Duterte. At pagdating din sa mga infrastruktura, mga kababayan, nakita naman talaga natin na marami talagang nagawa. Kaya ayun, mga kababayan, anong opinion nyo dito sa pahayag ni Attorney Mike Operario at sa desisyon ng Korte Suprema, mga kababayan? So mag-like and share kayo, at sa mga bagong pasok dyan, pa-subscribe po, mga kababayan. Malapit na po tayong mag 400,000 subscribers. Maraming salamat po sa inyong lahat.